po ba kayo makinig mga kapatid? Okay. Alam niyo po, kapag pinag-usapan po ang sasakyan, sa lahat ng mga may sasakyan dito, pwede makarelate. Meron pong tinatawag na sa isang sasakyan, merong pinakamahalagang part sa sasakyan. At yung pinakamahalagang part po ng sasakyan, kailangan po yun alagaan. Kasi po kapag hindi inalagaan, ang pinakamahalagang part ng sasakyan, kapag ito ay bumigay, hindi na po ito magagamit. Ang sasakyan po kapag nasira ang baterya, kahit sira ang battery na siyang pinagkukunan ng source of electricity ng sasakyan, pwede pa po yan magamit. Itutulak lang. Kapag nasira po yung alternator na siya pong nagkakarga ng kuryente sa baterya, kahit sira po siya, magagamit pa rin ang sasakyan. Kapag nasira po yung ilaw, kahit walang ilaw, magagamit pa rin yung sasakyan. Lalo tigit kung araw. Kapag nasira yung gulong, tumatakbo ka, biglang sumabog yung gulong, pwede mo pa rin ituloy ang paggamit mo ng sasakyan. Iraraning flat mo, lalo tigit ikaw ay nasa isang liblib na lugar, madilim, hahayaan mo nang masira yung gulong, pero itutuloy mo yung dahan-dahan at kahit mabengkong na yung mags, ang katuwiran mo na lang, makaalis ka sa isang lugar na madilim at delikado, iraraning flat mo siya. Pero kapag bumigay po yung makina, pag ito pong makina ang bumigay at siya po ay nag-blow by, at biglang huminto at umusok yung makina, kahit anong pwede mong gawin, hindi mo na kayang gamitin patakbuhin ang sasakyan mo. Bakit po? Kasi po ang makina po ng sasakyan, ang pinakamahalagang parte ng parts ng ating sasakyan. Ako po sa halos nasa 25 years na po akong nagsasasakyan. Ang isa pong inaalagaan ko po sa sasakyan ay yung preventive maintenance service, yung pong lagi nagpapalit ako ng langis. Hindi ko po hinahayaan na yung langis ng sasakyan kong ginagamit ay meminosin ko at palalampasin ko doon sa tamang kapasidad ng kanyang tinakbo. Kasi po, alam ko po kasi ang buhay nung sasakyan ko, kaya niya akong daling kahit saan at hindi niya ako ititirik basta alaga ko po sa langis yung aking sasakyan. Ganun po ako magsasakyan. Kahit yung araw pa, yung aking FX ay pinakamahal na langis po yung inilalagay ko. Yung tinatawag na synthetic. Pinakamahal. At yung synthetic po ay, pag gumagamit ka po noon, ang sabi ay kahit 10,000 kilometer bago ka magpalit. Pero ako po, hindi ko po sinusunod yon. Yung 10,000 kilometer po kasi ay aabutin ka halos ang 1 taon. Kapag hindi mo halos ginagamit 1 taon kalahati bago ka mag-change oil. Pero ako po, kahit fully synthetic, 5,000 kilometer lang po, pinapalitan ko na po yung langis. Kaya po, yung lahat po na naging sasakyan ko ay lahat po sa kapag pinag-usapan ang pagtakbo ay very smooth. Bakit po? Kasi po alam ko yung pinakamahalagang part ng sasakyan, yung makina. Sa bahay po natin, ano po sa tingin nyo ang pinaka-importanting lugar sa bahay nyo? Patingin nyo po, ano yung pinakamahalagang parte, lugar sa bahay nyo, sa inyo po, para sa inyo? Sino po gusto sumagot? Kusina daw. Di ba, CR? Sister Gina, ano pinakamahalagang parte? Ha? CR kay Sister Gina. Pero alam niyo po ba, sabi nga po, kung gusto mong makilala ang kalinisan ng isang tao, CR ang una mong puntahan. Kapag sa lola, yung tao nakatira sa bahay, tingnan mo yung CR niya. Kapag nangangalawang, kapag napakadumi, yun din. Sa lola daw yung nakatira doon. Pero pag yung tao, ang CR niya,
ay pwede kang kumain doon sa loob ng CR dahil walang amoy. Malinis. O, ganun yung taong yon, malinis. Kaya marami pong tao, napakalinis ang CR. Ibig sabihin, ganun din po yung taong yon, malinis. Ito pong CR ng church natin na ito, kung inyo pong nakita yan nung bago tayong lumipat dito, kahit matibay ang sikmura mo, babaliktad. Grabe po. Pinabayaan. Meron pang dumi na hindi lumubog. I'm sorry po. Kaya po, nagmantsa. O nasabi ko na po, yan po ay, wala sasabihin ko na po sa inyo, isa po nating project yan bago matapos ang year 2023. Gusto ko po na yung bowl ng CR, papalitan po natin ng brand new. Yes, Pastor, sa kakukuha. Ganito po, mga kapatid, i-announce ko na po sa inyo. Kung may nilalagay sa puso mo ang Lord, sa huling linggo ng December, tayo po ay sama-sama na magbibigay po ng handog pasasalamat sa Diyos. Handog pasasalamat. Ano po ibig sabihin nun? Sa buong isang taon na iningatan tayo, hindi tayo na-aksidente, hindi ka nakasakit ng malubha, walang nangyaring masama sa pamilya mo, sa buhay mo. Alam niyo po, isang napakalaking pasalamat yun sa Diyos. Ngayon, sa huling linggo ng December, magkakaroon tayo ng handog pasasalamat sa Diyos. Yung pong malilikom na ating pong handog pasasalamat sa Diyos, ang isang ating pong project, yung pong bowl ng CR. Pangalawa po, nasabi ko na po ito sa mga dumadalo po pag Wednesday, ay ang isa din pong kasunod po nun ay yung ating po mga upuan, gusto ko pong palitan lahat ng bago. Sa Baliwag po, nung huling samba natin, ay challenge ko po yung ating mga kapatid sa Baliwag. Sinabi ko po sa kanila sa huling linggo ng December, nauna ko pa nga po i-challenge yung ating outreach kaysa po sa inyo eh. Sabi ko, kung ilan ang inilalagay sa puso nila kahit 1 piraso, 2 piraso, 3 pirasong upuan na bago na upuang Uratex na kulay black. Gusto ko po kasi kulay black dahil hindi po dumihin yung kulay black na Uratex. At kahit ano po maging kulay ng pintura ng ating pong ipagagawang church, bagay po ang kulay black na upuan. Pero Uratex po, Uratex. Meron tayo mga black na upuan nasa taas po. Hindi po natin mga ano po yung kulang 10. Yung po ay binigay na Tilus. At maganda po talaga yung kulay. At Uratex, kasi po yung Uratex ay makunat, hindi po bumubuka yung paa. Challenge ko po yung mga kapatid sa Baliwag. Kaya po upuan ang akin pong i-challenge. Kaya po, yan po yung ating project. Bago matapos yung year 2023, hindi ko po kayo inuobliga, kahit kailan po hindi po ako nag-obliga. Kung wala po kayong kakayahan, huwag po kayo magbigay. Pero kapag bago po pumasok ang year 2024, bigla kayong pinagpala ng Diyos, ibiniles ng Diyos, at may inilalagay ang Diyos sa puso nyo, yun po atin pong ilalagay sa sobre yon at atin pong ibibigay na handog pasasalamat para sa Panginoon. At yun po, lahat ay gagamitin natin para po sa ating project na palitan natin yung bowl ng CR at mapaayos po yung CR natin. Pangalawa po yung ating mga upuan. Pangatlo po ay gusto ko na po na mapaayos natin yung pong service na ipinagamit po nila Ate Luz, nila Kuya Berto, nila Madina Sasakyan, atin pong ipapaayos po yung pong sira, no? Kasi po medyo po talaga nag-overheat po kasi yon dahil po siguro sa katagalan na rin. Pero yun lang naman po problema nun, medyo nga lang po talaga malaking gasto sapagkat kung di ako nagkakamali, 2 beses ko na po yung pinaayos. Talagang medyo kailangan po talaga ay marami nang dapat palitan. Loobin ng Lord na yung po'y magamit natin, umabot po doon sa budget na yon at para po mapaayos po natin yung pong siwuling para muli po ay meron tayong sariling service ng church na ito. Kaya yung po yung ating mga target na project po this year, 2023, bago po matapos ito. At ako po'y naniniwala na wala pong imposible sa Panginoon. At higit pa po doon ay yung mga sosobra, maibili po natin ang upuan para po, ako po'y naniniwala kasi ay
Aapo na po tayo dito. At pag umapo na tayo dito hanggang doon sa labas, ang akin po ipinagpipray ay yung pong likod na ito, bagamat hindi po pumayag nung una yung may-ari, pero nakababad po yan sa panalangin. Alam ko po na malilipatan natin yung likod para po doon tayo sa darating na panahon na mag-worship na sama-sama sapagkat muli pong pupunuin nyo ng Panginoon. Amen! Hiniwala po ba kayo doon? Palakpakan natin ang Panginoon. Kapag napuno natin to hanggang doon sa likod, yan po ang akin pong iniintay lang, lilipatan natin yon. Kapag napuno natin yung likod, nag-umapo po doon sa lugod sa venue, yun na po ang sign. Pasisimulan na po natin ang pundasyon ng ating hinihiling na bagong church building. Amen! Praise God! At doon nagkamali po pala akong nakaraang linggo. Yung ating pong pledge for the temple ay 69,903 pesos. Halos 70,000 na po ating pong palakpakan ng Diyos. Yun po ay hindi natin gagalawin. Sinabi ko po yan sa inyo at narinig ng Lord. Hindi po yan gagalawin habang hindi po hinuhukay ang bagong pundasyon ng templo na ating ipatatayo para sa Panginoon. Doon po yan naka-allocate. Doon po talaga yan. Yan po iipunin ng iipunin. Yan po ay nasa ating pong treasurer, si Brother John. Iniipon niya po yan. At pag yan po ay naipon at may word na po si Lord, binigyan na po tayo ng lupa at meron na po tayong lupa talaga. At ito po yung hinihiling ko po, napaka-imposible, napakalaking imposible, pero naniniwala ako na walang bagay na imposible sa Diyos natin pinaglilingkuran. Amen. Praise God. Nabubuhay lang po lagi tayo sa pananampalataya. Sapagkat walang bagay sa atin po, maraming mahirap. Sa akin po, maraming mahirap gawin. Pero sa Diyos na ating pinaglilingkuran, walang bagay na mahirap sa ating Panginoon Diyos. Praise God! Ako po'y naniniwala na lahat po yan na ating pinag-uusapan. Sabi nga po na aklat ng Numbers chapter 18, ang pinag-uusapan natin ay nanarinig ng Diyos at kung ano yung ating pinag-uusapan, kung ano yung lumalabas sa bibig natin, ay papatulan ng Diyos. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Okay, balikan ko po yung aking pong sinasabi na introduction. Yung pong pinakamahalagang part sa ating bahay, pinakamahalagang lugar, walang iba kundi yung kwarto. Yung ating pong master bedroom. Bakit ko po nasabi? Lahat po ng mahalagang bagay na meron tayo, doon po nakatago, doon po nakatabi sa ating kwarto. Alahas nyo, damit nyo, mga gamit nyo na mamahalin, mga documents, mga papeles, yan po lahat ay nasa ating kwarto. Sapagkat ang kwarto po natin ay tinuturing po nating pinakamahalagang parte ng ating pong part ng ating bahay. At pansinin nyo po, makapapasok ang ating bisita sa CR, sa sala, sa kusina. Pero limitado ang makapapasok sa ating kwarto. Tama po, mali. Limitado. Bakit po? Kasi po talagang very privacy po talaga yung ating pong kwarto. Limitado po ang po pwede makapasok doon. Limitado po ang po pwedeng mamahinga doon. Po pwede pong matulog doon. Limitado. Kasi nandun niya po mahal ang lahat ng mahalaga ng ating pong mga gamit. At kung meron tayong papapasukin doon, meron tayong patutulugin doon, sigurado po yung taong iyon napakalapit sa ating puso. Hindi po pwede yung mga strangers na doon natin patutulugin. Yung mga tao ngayon mo lang nakilala, doon mo patutulugin. Kasi nga po, alam mo yung lugar na yon ay para lang sa atin at para lang sa mahalagang tao na kilala natin. Kaya po, yan po ang pinakamahalagang lugar sa ating bahay. Ngayon, ang topic po natin ngayon na ating pong pag-aaralan ay pinamagatan ko po the most important commandment. Ang pinakamahalagang utos ng ating Panginoon Diyos. Alam niyo po ba kung ilan libo ang nakapaloob at nakasulat ditong utos? Libo-libong utos ang nakapaloob dito.
More or less 10,000 commandments ang nakapaloob na utos dito. Pero doon sa napakaraming kautusan at utos ng Diyos na narito po sa Holy Scripture, merong isang napakahalagang utos na ibinigay ang Diyos sa bawat isa po sa atin. At yan po ngayon sa umaga pong ito ang ituturo ko po sa inyo about the most important commandment. At ang tanong, bakit iniutos to ng ating Panginoon Diyos sa bawat isang pinakamamahal niya, sa bawat isang alagad niya, sa bawat isang anak niya? Bakit niya ito iniutos? Ano ang purpose ng ating Panginoon? Yan po ngayong umaga ang ating aalamin. Handa na po ba kayo makinig, mga kapatid? Kalabitin niyo muna yung katabi niyo. Sabi niyo, kapatid, makinig tayong dalawa. Huwag mo kong aabalahin. Amen. Okay. Sa aklat po ng Matthew chapter 22, verse 37 to 38, sabi po ng ating Panginoong Jesus, personal, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Love your heart, love your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Sabi po sa verse 38, ito ang pinakamahalagang utos. So makikita po natin yung napakaraming kautusan ng Diyos ay mauuwi lang po sa isa. Na ang gusto ng Panginoon, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Hindi po siya iibigin ng sa salita lang. Hindi po siya iibigin ng sa mata lang. Ang gusto ng Diyos, ibigin natin siya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. Sapagkat sinabi po niya, ito ang pinakamahalagang utos. Ngayon, ang tanong, sino pong tao ang nakagagawa niyan at nakasusunod niyan sa pinakamahalagang utos na sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 22, verse 37? Sino pong tao ang nakasusunod diyan? Sapagkat napakaliwanag po na iyan ang pinakamahalagang utos na ibinigay ng Panginoon Diyos sa atin lahat. Naalala ko po yung 3 beses pong tinanong ng ating Panginoon si Peter about sa question ng Lord, Peter, do you love me? 3 times po yon. Alam niyo po, ang salita ng Panginoon sa Biblia, kapag inulit ng 2 beses ng Panginoon, sobra pong napakahalaga nun. Ito po hindi 2 beses, 3 beses inulit ng ating Panginoong Jesus kung mahal ba sa talaga ni Peter na kanyang alagad. Kaya nga po doon sa pangatlong tanong ng ating Panginoon kay Peter, para po bang nasaktan na? Para po bang nagtatampo na si Peter sapagkat 3 beses siyang tinanong kung talagang mahal ba niya ang ating Panginoon? Sabi po sa book of John, John chapter 21 verse 15, sabi po ng ating Panginoon, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Listen carefully, brothers and sisters. Sabi ng Panginoon, Peter, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Minamahal mo ba ako ng higit
sa lahat ng pinahahalagahan mo. Kita po natin, tinatanong ng ating Panginoon kung minamahal siya ni Peter ng higit sa lahat ng pinahahalagahan niya at minamahal niya. Sabi sa verse 16, muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Peter, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangalawang tanong po yan. At sumagot po si Peter, kung talagang iniibig ni Peter si Jesus. Verse 17, pangatlong tanong ng ating Panginoong Jesus kay Peter. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo na lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Ang tanong, bakit 3 beses tinanong ng ating Panginoong Hesus si Peter kung talagang iniibig siya nito? Ano ang ibig ipahiwatig? Ano ang gustong ipaunawa ng ating Panginoon kay Peter? Bakit 3 beses niyan tinanong ang ating Panginoon? Unang-una, hindi pa niya alam sa kanyang sarili kung talagang minamahal siya ni Peter? Mga kapatid, sabi nga po, nababasa ng ating Panginoon ang laman ng isip ng bawat isang tao nung siya ay nasa lupa pa. Hindi pa kumikibo ang isang tao, alam na po ng Panginoon kung ano ang laman ng isip ng bawat isang tao sapagkat ang ating Panginoon ay hindi pangkaraniwang tao. Bagamat siya'y nagkatawang tao, pero meron siyang kakaibang wisdom and knowledge at kapangyarihan sapagkat siya po ay ipinakilalang anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit 3 beses po na tinanong niya si Peter kung iniibig siya? Sapagkat gusto lang pong bigyan diin ang ating Panginoon kay Peter kung papaano po mamahalin ni Peter ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagpapahalaga sa mga tupa. Okay, tinan niyo po. Para po patunayan ko po sa inyo na alam ng Panginoon, alam ng ating Diyos, kung sino talaga ang umiibig sa Kanya. Ang sabi po ng aklat ng 1 Corinthians chapter 8 verse 3, ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa Kanya. Hindi po tayo makapagkakaila, mga kapatid. Kilala ng Diyos. Alam ng ating Panginoon kung sino-sino ang tunay na umiibig at nagmamahal sa Kanya. Kaya kahit ipangalandakan po natin, ipagsigawan po natin araw-araw, oras-oras na mahal natin ang Panginoon, hindi po tayo makapagkakaila at makapagtatago sa ating Panginoon. Alam niya kung sino talaga ang tunay na umiibig at nagmamahal sa Kanya. Ulitin ko po ang ating paksa na pinag-aaralan, the most important commandment is about the love of God. Tanong, ano ang tunay na manifestation ng tunay na nagmamahal sa ating Panginoon Diyos? Ano ang tunay na proof para talagang mapatunayan natin na mahal natin ang ating Panginoon Diyos? Sabi po ng aklat ng John chapter 14 verse 15,
kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Tingnan niyo po mga kapatid, makikita po natin na mismong ang ating Panginoong Hesukristo ang nagdetalye na sinabi ng ating Panginoon habang kausap niya ang mga unang alagad, habang kausap niya ang unang mga mananampalataya that time. At ang sabi ng ating Panginoon sa Book of John chapter 14 verse 15, kung talagang iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So meaning to say, ang tunay pala talagang definition para mapatunayan ng bawat isa po sa atin na talagang mahal natin totoo ang ating Panginoon, ay tinutupad natin ang Kanyang mga utos. Hindi natin po pwedeng mapatunayan sa ating Panginoon na talagang iniibig natin siya kapag binabaliwala natin, sinusuway natin, nagdi-disobey tayo sa Kanyang commandment, sa Kanyang mga utos. At ang utos ng Panginoon ay lahat ay nakakompile dito sa Holy Scripture. Narito lahat ang Kanyang mga utos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa John 14 verse 15, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, iniibig ninyo ako. Ang tunay na nagmamahal at umiibig sa akin ay tumutupad sa aking mga utos. Kaya mga kapatid, babalik ulit tayo sa basic. Babalik ulit tayo sa pinakamahalaga na parte ng ating pong pagsunod patungkol po sa utos ng ating Panginoon. At ang pinakamahalagang utos ng ating Panginoon ay ang pagsunod, ang pagmamahal sa Kanya. At para natin talaga mapatunayan na mahal natin siya, susundin natin ang Kanyang mga utos. Ngayon, ano ba ang mga ipinangako niya sa bawat isang umiibig sa Kanya? Ito na po. Ano ba yung ipinangako ng ating Panginoon Diyos na sa lahat ng bawat iibig ng tunay sa Panginoon, kung bakit talagang pinagdidiinan ng ating Panginoon na ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, sapagkat ito ang pinakamahalagang utos. Ano po pa ang nakatago na pangako ng Diyos sa lahat ng bawat isang tunay at tapat na iibig at magmamahal sa Panginoon? Unang-una po mga kapatid, He will bless you. Pagpapalain ka ng Diyos. Pagpapalain ng Diyos ang bawat isang tunay na nagmamahal sa Kanya. Iyan po ang Kanyang pangako. At ito po yung pinapangarap ng napakaraming tao. Ito po yung hangarin ng napakaraming tao sa ibabaw ng lupa. Ang siya'y makaranas ng pagpapala, higit sa lahat, pagpapala na magmumula sa ating Panginoon. At yan po pala ay ipinangako ng Diyos. Ano po ang sabi sa aklat po ng Exodus chapter 20 verse 6? Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang apuhan. Wow! Pansinin niyo po, 1,000 generation, apuhan. Kapag nakita niya po ang ating tunay
na pag-ibig at pagsunod sa Kanya, yung ating generation, idadaloy niya sa ating bloodline ang pagpapala na ipinangako ng ating Panginoon. Ang hinahanap lang po ng Panginoon, makita niya na tunay tayong nagmamahal sa ating Panginoon. At ang tunay po nagmamahal sa ating Panginoon, sumusunod sa Kanyang mga utos. Ito po ang tunay na kahulugan ng tunay pong nagmamahal sa ating pong Panginoon. Lahat ng utos ng ating Panginoon, dapat po sinusunod natin sapagkat siya ang may sabi sa John 14 verse 15, ang tunay na umiibig sa akin, sumusunod sa aking mga utos. At kaya pala gustong-gusto ng Panginoon Diyos na ibigin natin siya sapagkat yung rumaragasa na pagpapala, yung napakatinding pagpapala na magmumula sa Kanya ay idadaloy niya sa ating mga buhay at sa ating kaapu-apuhan. Niniwala po ba kayo mga kapatid doon? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya lahat po ng ating ginagawa, mga kapatid, na pagsunod, lahat na ginagawa natin ng pagsunod sa Panginoon ay hindi po ito kayang baliwalain ng Diyos. Tatapatin ko po kayo, mga kapatid, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon na pagsunod, paglilingkod, at ang bottom line po niyan ay pag-ibig natin sa Panginoon. Kung bakit ginagawa mo yan, handa kang mag-sacrifice, handa kang magtiis, handa kang magpakasakit, handa kang magpagal, handa ka talagang ibigay yung buhay mo, anuman ang meron ka, sapagkat kaya mo ginagawa yan, mahal mo ang iyong Panginoon. In turn back, lahat ng ating ibinibigay sa Panginoon, ang pangako ng Diyos, pagpapalain ka, ibibless ka, at ang iyong kaapu-apu-apuhan idadaloy ng Diyos sa buhay mo. Praise God! Purihin ng Panginoon. And then, ikalawa po na pangako ng ating Panginoon Diyos, kung bakit gustong-gusto po niya talaga na maipadama sa atin yung maipadama natin yung ating pag-ibig sa Kanya. Sabi po, He is loyal and will make you feel His love. Tapat po ang ating Panginoon Diyos at ipadarama niya ang Kanyang pag-ibig sa bawat isang tunay na nagmamahal sa Kanya. Tapat ang Diyos sa bawat isang tunay na sumusunod at nagmamahal sa Kanya. At ipadarama po niya ang Kanyang walang katulad na pagmamahal at pag-ibig sa bawat isang tunay na nagmamahal at sumusunod sa Kanya. Di po ba minsan, mga kapatid, naghahanap po tayo ng minsan na tayo ay mapansin, tayo bigyan ng panahon at oras ng ating mga kaibigan, ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kamag-anak, para kahit papaano naman makita natin kung paano tayo pinapahalagahan. Minsan po ganun na kapag dumarating sa point ng buhay natin na talagang nalulungkot tayo, para po bang wala man lang nagpapadama ng pagmamahal sa atin, wala man lang nakakaalala sa atin, pero the moment na meron tayong mga mahal sa buhay na hindi natin ini-expect na ipinadarama sa atin yung kanilang pagpapahalaga sa atin, di po ba sumasaya tayo? Di po ba naa-uplift tayo? How much more kung ang Diyos na ating sinasambat, pinaglilingkuran, ang magpapadama sa atin ng Kanyang katapatan, and of course, yung Kaniyang pag-ibig sa atin. Di po ba lalo't higit na napakasarap
maranasan na ang madarama mong katapat at pagmamahal ay walang iba kundi ang Diyos na ating nakilala at pinaglilingkuran. Ano po ang sabi sa aklat ng Deuteronomy chapter 7 verse 9? Sabi ng Diyos, alalahanin ninyo na si Yahweh ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya. At ipadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 saling lahi. Kanino po ipadarama ng Diyos ang kanyang tapat na pagmamahal? Sa bawat isang umiibig sa Kanya. Pangako po yan ng Diyos, mga kapatid, kung bakit si Abraham, yung kanyang mga anak, apo, kaapu-apuhan, hanggang sa ngayon na generation natin, tinatamasa ng Israelites, ng Jewish people, ang katapatan at pagpapala ng Jewish people. Kasi po nakita ng Diyos kay Abraham na talagang totoo niyang mahal ang ating Panginoon Diyos. At sinunod niya kung ano ang utos ng Panginoon Diyos sa Kanya. At yun ay hindi na nakalimutan ng ating Panginoon Diyos. Tumatak na po yun. Umukit na po yun sa puso ng Panginoon Diyos. Yung nakita niya na pagmamahal at pagsunod ni Abraham sa kanyang Diyos. Kaya 1,000 generation naranasan po ng Jewish people na mga Israelita ang katapatan at pagpapala ng Diyos sa kanila. Kung nangyari po ito sa buhay ni Abraham at sa kanyang descendants, po pwede rin po yan mangyari sa iyo, mangyari sa akin, mangyari sa atin lahat, sapagkat ang Diyos ay hindi marunong sumira sa kanyang pangako. Tapat siya sa bawat isang umiibig at sumusunod sa Kanya. At ipadarama niya ang Kanyang pag-ibig at pagmamahal hanggang sa 1,000 saling lahi ng bawat isa po sa atin na talagang tapat na umiibig at sumusunod sa Diyos. Hallelujah! Praise God! Purihin po ang Panginoon. Kaya po mga kapatid, ito po yung talagang inaatake ng kaaway sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Ito po yung tinatanggal sa puso, tinatanggal sa isip ng kaaway na huwag maging talagang tapat sa Panginoon, huwag talagang magpadama ng pagmamahal sa Diyos, huwag talagang maging masunurin sa utos ng Panginoon. Ginagawa niyang unfaithful ang mga mananampalataya, ginagawa niya talagang disobey ang mga mananampalataya sapagkat ayaw ng kaaway ni Satanas na dumaloy sa ating mga descendants ang pangako ng Diyos. Mga kapatid, sa oras na ito, umpisahan na po natin mga kapatid sa ating mga buhay na ang bawat isa po talaga sa atin ay patuloy ipadama natin ang pagmamahal sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa Kanyang mga utos. Sabi po ng aklat ng Nehemiah chapter 1 verse 5, wika ko, O Yahweh, dakilang Diyos, nanginginig kami sa inyong harapan. Kayo ay tapat at tumutupad sa inyong pangako, sa umiibig sa inyo at tumutupad ng inyong mga utos. Makikita po natin, tapat at tumutupad sa kanyang pangako ang Panginoon Diyos sa bawat isang umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos. Kaya po, ito po ang napakahalagang utos, mga kapatid. Kaya nga po, sinabi ng ating Panginoon, this is the greatest commandment.
Love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Because this is the greatest commandment. Bakit po? Kasi po sa kabila po ng utos na ito ay merong napakatinding pangako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Praise God. Daniel chapter 9 verse 4. Ganito ang dalangin ko. Panginoon, dakila at makapangyarihan Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Ang Diyos po talaga ay paulit-ulit na binabanggit ng mga great man of God. Si Nehemiah, si Daniel, mga great man of God, alam nila ang sikreto na kapag talaga naging tapat, na sumusunod sa Diyos, nakahulugan ng pag-ibig at pagmamahal sa Diyos, ang Diyos din ay magiging tapat sa bawat isa sa kanila. Kaya ito pong mga great man of God na ito, nalalaman nila talaga ang sikreto ng pagdaloy ng katapatan at biyaya at pagpapala ng Diyos. Sila po yung mga great man of God na talagang dumanas ng masaganang pag-ibig at katapatan at pagpapala mula sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat nakuha nila ang sikreto kung papaanong idadaloy ng Diyos ang kanyang katapatan at pagpapala sa kanilang mga buhay. At kung bakit sa araw pong ito, sa umaga pong ito, kung bakit po kayo nandiyan, kung bakit po kayo ngayon nakikinig ng salita ng Diyos, sapagkat ang Diyos po ay may gagawin sa buhay nyo, sa buhay nating lahat, kapag yung pong utos ng Panginoon, ito po'y nilakaran natin at ipinamuhay natin. Even po ngayon sa mga makakapanood sa YouTube channel natin, sapagkat ang bawat mensahe pong itinuturo natin, ito po ngayon ay lumalaganap nationwide, worldwide, and I believe sa bawat isang makaka-catch up ng mensaheng ito at papasok sa puso't isip, mararanasan ang napakatinding pangako ng Diyos na buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Next point, He will make you feel His care. Alam niyo po, mararanasan po ng bawat isa. Ipadarama po ng bawat isa ang kanyang pagkalinga. Kapag ang bawat isa po sa atin ay tunay na nagmahal at sumunod sa kalooban ng Diyos, yung pagkalinga, yung pagkikare ng ating Panginoon Diyos ay ating pong madarama. Di po ba napakasarap na sa ating pong mga buhay ay meron pong kumakalinga sa atin? Meron pong nangangalaga sa atin? Meron pong nag-aasikaso sa atin? Meron pong talagang sa bawat pangangailangan po natin, nandyan po kagad yung ating pong mga pangangailangan. Maliligo ka, nandyan yung tuwalya mo, nandyan yung damit mo, kakain ka, uupo ka sa lamesa, nandyan ang mainit na sabaw, nandyan ang masarap na pagkain, matutulog ka, ipaglalatag ka, ipag-aayos ka ng higaan mo, magbibihis ka, nandyan ang sapatos mo, nandyan ang damit mo. Yun po yung isang the best na pagkalinga na kumbaga po merong kumakalinga sa atin, merong nag-aasikaso sa atin, merong gumagabay sa atin, merong nag-iingat sa atin. Kung papaano po yung mga mayayaman na mga politiko, pagbaba ng sasakyan, may magbubukas. Pagpasok ng sasakyan, pagsakay, may magbubukas. Pagbaba po, may magpapayo. Pag lumakad po, merong mga bodyguard na talagang magpuprotect sa kanila. Sobra-sobra sa pagkalinga, sa pangangalaga sa kanila. Pero ang pinakamasarap po na magkakalinga sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Siya po ang the best na magkakalinga at mangangalaga sa bawat isang tapat na nagmamahal at sumusunod sa kaniyang kalooban. Ano po sabi ng Deuteronomy chapter 5 verse 10? Ngunit ipadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga
sa lahat ng umiibig sa akin at sumusunod sa aking mga utos. Grabe mga kapatid. Kompleto ang pangako ng Diyos. Ipadarama niya ang kaniyang pagmamahal. Ipadarama niya, ipararanas niya ang kaniyang pag-ibig at pagkalinga. Pag sinabi pong pagkalinga, para po yan isang tao na lagi pong nakaagapay sa atin, na sa bawat kibot, bawat galaw, wala po yan binabantayan, wala po yan pinagpopokosan kung ano yung kailangan mo idudulot sa iyo. Yan po yung mga maiimpluwensyang tao na hindi na po nag-uutos kasi nga po meron talagang kumakalinga sa kanila. Bayad nila. May nagpo-protect sa kanila. Nauuhaw, kagad merong mag-aabot ng tubig. Nagugutom, kagad may mag-aabot ng pagkain. Pinapawisan, kagad merong magpapaypay. Sasakay na sasakyan, kagad merong mag-aayos ng upuan, magbubukas ng pintuan, at magbubukas para pagbaba niya, papayungan pa siya. Yun po yung pagkalinga. Pero sabi ng Diyos, ipadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga. Grabe po yun. Love and care. Sabi ng Diyos, ipadarama niya. Kanino? Sa bawat isang umiibig at sumusunod sa kaniyang utos. Mga kapatid, ang pinakamasarap po na maranasan na tunay po nagmamahal sa atin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kumakalinga sa atin. Grabe po. Magugulat ka. Magtataka ka. Yung mga pangangailangan natin, God will provide. Bakit po? Kasi yun ang pangako ng Diyos. Pag kinakalinga ka ng Diyos, binabantayan ka ng Diyos, kung ano ang kailangan mo, ipuprovide niya. Kapag minamahal ka ng Diyos, protektado ka ng Diyos. Always guided ka ng Diyos. Yung protection and guidance ng Diyos, mararanasan lagi natin sapagkat mahal tayo ng Diyos. Praise God. Awit 36 verse 10. Patuloy mong kalingain ang sayo'y umiibig, sabi ni David. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Yan ang panalangin ni David. Lord, patuloy mong kalingain ang sayo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Yung mga tao po kasing sumusunod sa Diyos, yan po yung matuwid ang pamumuhay. Kasi po totoong sumusunod sa utos ng Diyos. At yung mga taong totoong nagmamahal sa Diyos, yan po yung mga taong tunay na sumusunod sa utos ng Diyos. Ang prayer ni David, pagpalain mo sila. Patuloy mo silang kalingain. Praise God. Purihin ang Panginoon. Isaiah 46 verse 4. Ako ang Diyos, ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok. At kayo'y tumanda, kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko, kayo ay iligtas at laging kalingain. Hindi po yan ipinangako ng Diyos sa lahat ng tao. Hanggang sa pumuti ang ating buhok, hanggang sa tayo ay tumanda, sabi ng Diyos, tungkulin ko na kayo'y iligtas, kalingain, proteksyonan sa bawat isang tunay
na umiibig at sumusunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, minsan tapat ang Diyos. Minsan kahit hindi tayo totoong nagpadarama ng pag-ibig sa Kanya, pansinin ninyo, pero ang Diyos, yung Kanyang kahabagan, yung Kanyang grace, yung Kanyang proteksyon, patuloy pa rin niyang ipinadarama sa atin. Ganun po kabuti ang Diyos, na kahit nagkukulang tayo, nagkakamali tayo, pero nakita niya sa kaibuturan ng ating puso, nandun pa rin yung ating pagnanasa na sumunod sa Kanya, pagnanais na ibigin siya. Pag nakita niya yon, kahit nagkukulang tayo, kahit nagkakamali tayo, pero lagi niyang ipinadarama yung Kanyang pag-iingat sa atin. Napasin niyo mga kapatid, minsan, yung walang-wala ka, pero magugulat ka, may biglang gagamitin ng Diyos. Yung pangangailangan mo, ipinrovide ng Diyos. Minsan, may sakit ka, pero magugulat ka, minsan, right on the spot, nagkaroon ka ng sakit, pero niloob ng Diyos na gumaling ka kagad. Minsan, nakaranas ka ng biglang aksidente, pero nakita ng Diyos, iningatan ka. Masasabi mo lang, Lord, salamat. Kayo ng umaga lang po, pagkatapos ko pong maligo dito, kasi po, nakatapak po kasi ako pagkapapasok dito po maliligo. Paglabas ko po, dahil nakatapak ako, pasayong pa ako, bigla po ako nadulas doon. Doon po sa Pasimano po nung pito, nadulas po ako. Buti po, hindi po ako dumiretso ng pagsak. Malamang po papalo yung ulo ko. Sabi ko po, ang nasabi ko na lang po sa Panginoon, Lord, salamat. Napatunayan ko na napakabuti ng Panginoon. Yung bigat ko po nato, kung na-outbalance ako, dumiretso po ako ng salpak, pwede pong pumalo yung ulo ko doon sa flooring. Baka ngayon pong umaga ay hindi niyo po ako makitang nakatayo ngayon dito. Baka po nasa hospital ako. Yun po ay itinuturing ko po na napakabuti ng Diyos. Yung pangako niya, sabi niya, tungkulin ko na iligtas kayo. Tungkulin ko na kalingain kayo hanggang sa inyong pagtanda, kahit pumuti na ang inyong buhok. Ako ang inyong Diyos na magpoprotect, mag-iingat at kakalinga sa inyo. Kahapon po nasa Malolos ako sa Lian Gwen Pavilion. Ako po ay nag-dedicate ng bata. Bigla po yung truck ay biglang kinain po yung linya ko sa hindi po inaasahang pagkakataon. Blind spot po yun. Kung konting-konti pong pagkakataon, napakalaki po ng truck, dump truck, nakadikit po sa akin, bigla pong kinain yung shoulder, naka-shoulder po ako. Napapikit na lang po kung yun po ay dumiretso pa at hindi ako nakapag-minor, malamang po ay piraot po ako doon, sapagkat nasa left side ko po yung dump truck. Sabi ko na lang, Lord, salamat sa iyong pag-iingat. Alam niyo po mga kapatid, habang tayo po ay tapat na sumusunod, nagmamahal sa Panginoon, may pangako ang Diyos. Huwag lang natin aabusuhin. Sabi ng Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya't tungkulin ko na kayo'y aking iligtas at kalingain. May pangako ang Diyos sa bawat isang tapat na nagmamahal at sumusunod sa Kanya.
Ang dami ko na pong naranasan na pagliligtas at pagpoprotect sa halos 30 taong pagmamaneho ko. Kahit gaano ka kaingat magmaneho, kapag ikaw ay laging nakababad sa kalsada, lalo't higit sa ating kapanahunan, ang dami pong mga driver na minsan nakasyapo, minsan nakahitit ng gamot na parang lumulutang ang isip, lumilipad ang isip at wala na po sa sarili nagmamaneho at wala na po pakialam sa mga kapwa driver. Ang hirap pong magmaneho ngayon sa ating kapanahunan. But praise God, patuloy po nating nararanasan ang pangako ng Diyos. How much more kung ang bawat isa po sa atin ay magiging tapat na sumusunod at nagmamahal sa Kanya. Amen? Napakapalad po natin mga kapatid. Kahit hindi ka nagmamaneho, yun lang pong natapos mo yung maghapon mo, kahit nga po nasa loob ka lang po ng bahay. Tingnan nyo nga po, kahit naligo po ako para sumamba, naligo ako para magturo ng Word of God. Pero pansinin nyo po, paglabas ko kayo na, bigla pong nadulas yung isang paa ko. Hindi ko inaasahan yun. Biglang nadulas. Buti po, nakataban ako kagad. Mabilis po, kung hindi po ako nakataban, pati haya po akong babagsak at malamang yung ulo ko po o malamang pag tumama po itong spinal ko, yun po ang pinakamahirap, yung mamali ka ng bagsak sa biglang pagkadulas mo. But thank God, kasi nandoon yung anghel ng Panginoon. Amen! May anghel na ipinangako ang Diyos na mag-iingat sa atin. May anghel na isinusugo ang Diyos na hindi mo nakikita pero laging nakaprotect. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos na ikaw ay patuloy na sumusunod at nagmamahal sa Kanya. Iyan ang pangako niya. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Lord. And then last point, He has prepared something for you. Tayo man mga kapatid, kung wala tayong laging ipiniprepare na something para sa Panginoon, para sa ipangitiin, para sa ibigyan ng kasiyahan at kagalakan, pero ang Diyos, grabe po, ang pangako niya, sa bawat isang tunay na nagmamahal at sumusunod sa Kanya, lagi isang merong ipiniprepare na something for us. Ganyan kabuti ang Diyos. Hindi yan ipiniprepare ng Diyos sa lahat ng tao. Ipiniprepare ng ating Panginoon Diyos ang isang napakahalagang preparasyon na para sa iyo at para sa akin sa bawat isang tunay na nagmamahal at sumusunod sa Diyos. Ano po yun? Tingnan niyo po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Mga kapatid, grabe po yan, yung binabanggit ng Panginoon. Nangangarap ka ng isang magandang bahay. Ini-imagine ng iyong mata ang isang napakagandang bahay na magkakaroon ka. Laging iniisip mo ang mga pangarap mo. Pero sabi ng Diyos, hindi pa sumasagi sa isip mo. Hindi pa nakikita ng iyong mata. Hindi pa naririnig ng iyong tainga ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa bawat isang tao na tunay na umiibig sa Kanya. Amen! Wow! Ganyan po katindi ang nakahanda na preparasyon at pagsusurprise ng Diyos sa bawat isa po na umiibig at sumusunod sa Diyos. Kaya, magpapara kang baliw
kapag dumating na yung pangako ng Diyos. Tatawa at iiyak ka, magsasama yon kasi hindi mo ini-expect ang nakahanda na gagawin sa iyo at sa akin ng Diyos kapag tayo'y tunay at tapat na umibig at nagmahal at sumunod sa ating Panginoon Diyos. Amen? Di mo kailangang hanapin ng todo-todo ang mga pangarap mo. Kasi kapag ang Diyos ang gumalaw sa buhay mo, magugulat ka kung papaanong nangyayari ito sa buhay mo. Bakit? Kasi iyan ang pangako ng Diyos sa bawat isang tunay na nagmamahal at sumusunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, huwag kayong bibitaw. Huwag kayong bibitaw sa inyong pagpapatuloy na pagsunod sa Panginoon. Si Satanas ay laging gagawa sa buhay mo at buhay ko para manawa ka, para manghinawa ka, para tisurin ka, para i-discourage ka, para i-disappoint ka, para hindi ka magpatuloy na sumunod at magmahal sa Diyos sapagkat alam ni Satanas na merong nakahanda ang Diyos sa bawat isang totoong nagmamahal sa Kanya. Hindi pa nakikita ng mata mo, hindi pa sumasagi sa isip mo, hindi pa naririnig ng tainga mo ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa bawat isang totoong nagmamahal sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang susi lang, patuloy na ang bawat isa po sa atin, kapit kamay, kapit pisig, nasama-sama po tayo na ipadama natin ang buong katapatan ang ating pagsunod at pagmamahal sa ating Panginoon. At hindi kayang baliwalain ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa na effort, sacrifice, na pagsunod na bunga ng ating pagmamahal. Sapagkat yan ang pangako ng Diyos sa bawat isang tapat na sumusunod sa ating Panginoon. But I said to say, merong sinabi ang Diyos sa Revelation chapter 2 verse 4 na siya po ay nagdaramdam. Ano po ang sabi? Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo, sabi ng Diyos. Nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad nung dati. Ito po ang isang masakit na katotohanan na sinabi ng Diyos sa Revelation chapter 2 verse 4. Kung tayo po ay nagdaramdam, kung minsan yung ating mga mahal sa buhay ay parang pakiramdam natin na parang hindi na tayo mahal, matabang na yung kanilang pagkalinga sa atin. The same thing with our God. Nagdaramdam din po siya sa ating lahat. Kapag kanyang nakikita na hindi na po gaya ng dati yung ating ginagawang pagsunod na bunga ng ating pagmamahal sa Kanya. My beloved brethren, panahon na para ibalik po natin ang ating dating pagmamahal sa Panginoon. We need to decide right now ating ibalik yung ating dating maalab na pagmamahal sa Diyos. Baka po mamaya, isa po tayo sa sinasabihan ng Panginoon. Meron akong ipinagdaramdam sa inyo. Hindi mo na ako mahal gaya ng dati. At kapag nangyari po iyon, lahat ng ating pinag-aralan ngayong umaga, lahat ng pangako ng Diyos, hindi po natin pwedeng maranasan. Ang makakaranas lang po ng mga pangako ng Diyos na kanyang pagpapala, pag-iingat, pagkalinga, proteksyon, guidance, ay mga tunay na sumusunod sa Kanya na bunga ng pagmamahal. Church, patuloy po natin sama-sama
na ipadama ang ating masigasig at maapoy na pagsunod sa Panginoon sa Kanyang mga utos, sapagkat yan ang tunay na kahulugan ng ating pagmamahal sa Kanya. Para isang araw, ang sabihin sa atin ng Panginoon, ako'y nagagalak, anak, sapagkat ibinalik mo ang iyong ang iyong maalab na pagmamahal, gaya ng dati na una mo akong nakilala.